Magandang araw mga kababayan. Welcome po sa pilot episode ng aming vlog na ang title po ay Mars And Manay! Kia ora, everyone! This is Mother B or Annalisa Badilles. Nandito na naman po tayo sa panibagong adventure at episode ng Mars and Manay! Teka, ano ba yung, bakit ba natin naisipang gano'n, nananahimik ang buhay natin, and all of a sudden, bigla natin naisipang mag-vlog? Tanda mo yung, aside Kasi sa... matagal na to eh. Yeah. Gusto mo tong gawin. Alam ko, sabi mo sa akin, mga way back, nasa Portage pa tayo. Mars, ano kaya interviewin mo ko? Naalala niya. Oo. Sabi ko, bakit kita interviewin sa palalabas? Wala lang, para ma-document lang natin yung start ng buhay natin dito. Hindi Para naman nakatulong sa pinansin, iba. parang, kasi marami siyang, actually nung time na yon ay marami na siyang natutulungan dahil siya yung, ano ka ba doon? Admin ka ba? O ikaw siya yung founder ng Kiwinoy. Ng Kiwinoy sa Yahoo Group. Yahoo Group. Oo. Yun yung pinakang, kung paano kami nagkakilala dahil doon sa group na Marami yun. nagkakilala dahil sa group na yun. Kwento ko. Ganito kasi yon. Bakit pa nga ba naisipan yun? Kasi sumali tayo dun sa group na isa. Yung Pinoy, New Zealand Pinoy something. Hindi ko na maalala yung pangalan nila. Tagal na yun. Pero that was like 20,000 people yung nag-join through email lang nagko-communicate. And nagsisearch nga tayo kung dun sa mga questions natin. Yung kumbaga yung mga tanong natin kung paano pumunta. So, nasuggest sa atin yung group na yon. And sabi ko, parang nainis na naman, eto laging may trending. Meron akong yung history lagi. Nainis ako dun sa sinagot ko yung admin. As usual, naka-kick out na naman ako. Kasi matapang Gabriela silang So sabi ko, okay Ber, kung ayaw nila ako, di mag-create ako ng sarili kong Kiwinoy. Kiwi? At So, Pinoy. Parang New Zealand, Kiwi, Tas and Pinoy. then Pinoy. Then, it so happen na parang madami na ring parang nagfa-follow sa mga thread ng questions ko doon. So, hinanap nila ako as usual. May nag-message hanggang sa kumalat na doon sa mga gustong sumali. And nag-grow. Hindi ko na matandaan kung ilan tayo, pero it's a decent quantity of Filipinos na naging Kiwinoy. And si Mars, dun ko siya nakilala. Oo. Yun. Actually, hindi kita hinanap. Ang Suplada. istorya nun, kadarating ko lang, naghahanap ako ng Sorry, school. memory loss. Oo. Naghahanap ako ng school para sa, parang AutoCAD. And then, nag-search ako yung parang AutoCAD school in New Zealand. Lumitaw yung parang, mayroong lumitaw na thread ng dun sa may Kiwinoy. Nung kinlik ko yun, nag-member ako, gamit ko yung aking email ad. May nakakilala sa akin na admin niya yata siya nung time na yun. Sino nga pa Sabi niya, ay, ikaw ba nag-aral ka ba dun sa ganung eskwelahan? Parang kaklase kita yata dun sa masters. Sabi ko, ay, ikaw ba yun? Oo, nandito na ako sa papunta pa lang ako ng New Zealand, pero nasa overseas pa siya, hindi ko lang alam kung anong country siya nung time na yun, bago siya pumunta rito. Sabi niya, asan ka na? Sabi ko, narito ako sa New Zealand. Ay, gusto mo ma-meet mo yung pinakang founder ng Kiwinoy. Kaibigan ko siya, baka matulungan ka niya. So, yun, pinakilala niya, binigay niya yung email mo. Okay. At in-email naman kita. Tapos, yun pala yung istorya. yun na istorya. Hanggang sa nung lumipat ako ng bahay, naghanap ako ng matitiran, ikaw yung kinausap ko, and then, Dumating ka yata sa bahay namin, wala ako. oo, dala-dala ko din mga gamit ko kasi umalis ako doon sa tinitiran ko. Tapos, with all trust na pupunta siya sa bahay namin at doon na siya. Oo. Kasi na-meet ko sila, yung family niya. Nung time na yun, nakatira pa ako doon sa parang ilang suburbs ang layo doon sa pwesto nila. Mga 30 minutes Oo, away. ganun. Nag-train ako and then narating ko yung bahay niya. Na-meet ko yung nanay at tatay niya, tsaka yung mga anak niyang bagong dating, plus yung isa pang kaibigan naming matagal na si Kaabe. Shout out kay Kaabe.
Tapos, Bro. tapos, yun, di nakita ko yung lugar. Very welcome naman yung, maganda naman yung naging first meeting namin. Parang natuwa ba ako? And then, nung naisipan kong umalis na dun sa tinitiran ko, kasi lang yun parang nagka-flat lang ako. Tapos 1 bedroom, actually studio type yun, so hindi pwedeng maraming tao. Kaya ngayon, naghanap ako ng matitiran. Ngayon, nung bigla ko siyang naalala. Nung umalis ako dun sa bahay, dala-dala ko na yung gamit ko. Nung dumating ako rito, ang luggage ko ay less than 20 kilos. Kasi tourist yung yung ginawa ko. Para nag-tour lang ako dito. Tapos pagdating ko rito, nag-accumulate na ako ng gamit. So, ang dami ko ng abasto. Dala-dala ko yung mga gamit ko. Sumakay ako ng taxi. Tapos, pumunta ako sa kanila. Nakita ko si Sam, yung mister niya. Sabi ko, pwede bang dito tumira? Ang sharp sabi ng niya, memory. Oo, sabi niya sa akin, ha? Nakausap mo na si Ana? Ako hindi pa. Ay, lalabas na yun. Hindi ka sunduin natin. Sinundo. So, wala pa namang, hindi ko alam kung nag-usap pa sila. Weekday ba yun? Pumasok Okay. Nung time na yun, naghahanap pa ako ng trabaho. Wala pa akong trabaho. Pero si Sam, naabuta ako sa bahay. Yun yung pinaka-grateful, doon. May cellphone na ba nun? Meron na. Pero yung yung talk and text, yan? Oo. Yung mga talk and text, wala pang internet. Hindi pa 2006. touchscreen. Oo, yung dipindot kasi ang cellphone ko nun yun. Siemens. Hindi pa smartphone. Hindi pa. Take note, mga lang May people. 2G ba yun? Basta yung parang analog lang siya. Hindi pa yata 2G, no? Hindi ko alam. Basta yung Siemens ang dala-dala ko. Oo. Ngayon, eto na. Pagdating dun sa may, Tagal dun na sa kasi. trabaho niya, nakapark kami. Tapos, sabi niya, palabas na siya. Dito na yun. Nakita ka lumabas ka. May daldala kang mga juice. Nasa bag. Tapos, sabi niya gano'n. Di, nasa likod ako. Sample. Sabi ni Sam, matawag sa'yo ni Sam? Sweetheart. Twart, gusto daw niyang tumira sa atin. Sabi mo, ha? Ay, paano yan? May darating akong darating yung anak ni, darating si Ivy, darating pa yung kaibigan ni Ivy, tsaka yung pamilya ni Kaabe. Sabi ko, isa lang naman ako. Sabi ko, gano'n. Tapos sabi ni Sam, andyan na yun tsaka yung gamit niya, dala-dala niya na. Sa bahay na. Ganun ba? O sige. So, ganun lang kami nag-usap. Wala Parang kami si Tess yata yun. Si Tess Yung na. parating. Yung parating. So, ang ginawa namin, kasi 3 bedroom yun, di ba? Yung isang bedroom sa aming magpamilya, yung second bedroom kay Abe, na parang ka-share niya pa yata sila Neil at saka no? Wala na. Wala na, nakaalis Hindi na. hindi ko inabot. Okay, so, sila Abe na nun. Tapos yung third bedroom, si ikaw, si Tess, tsaka si Ivy. Actually, swerte ako. Kasi nung Yeah. dumating ako, parang Bedbank. Lunes yata ako dumating. Tapos, Martes o Miyerkules, dumating si Ivy. Kasama Tsaka yung anak niyang si Nicole. Oo. Tapos, kinabukasan, dumating si Tess. Tapos, yung pinakang huli, dumating si pamilya ni Kaabe, si Mags, at saka Tas yung tatlong tatlong anak na maliliit. So, in a span of 1 week, yung bahay nilang 4 katao. Ilan tayo? So, 4 kayo. 4, tas Ako. yung parents ko, 6 Wala na kami na. kagad. Umuwi na. Umuwi na ba? Wala na. Okay, so na yun. 4. Tapos, kayo sa bedroom na yon. 3 kami. Si Ivy, tsaka si anak niya, Oo. tsaka si Tess. Oo, 8. 8 na. Tapos si Tapos, Mags, si Mags, Kaabe, tsaka 3 anak. 13. Yun So, nga, tatandaan ko 13 in total 13. Oo, 13 lucky kami. 13. Sa loob lang na 1 linggo. Diyos ko, grabe ho ang pagkain na niluluto ni Manay noon para kaming laging nasa kay. Yes. As in yung pinakamalaking, hindi naman talyasi yun pero malaking kawali na nagluluto siya kasi siya nagluluto. Chef. So, kumbaga Chef, nagbabayad kami ng 100. Napakamura lang ng binabayad namin ng time na yun kasi kung halimbawa sa labas umuupa ka ng mga 150 to 175 o 200 Per person. Doon sa kanya, binigay lang niya sa amin ng 100. Pero lahat na yun. All in na yun, ha? All in na. May internet, Tubig, may tubig, ilaw, ilaw. pagkain, libre Pati, kain ka. sabon yata. Sabon. Oo, Grabe yung sabon mo, laki-laki. 10 kg. Yung 10 kg, Oo. grabe yun. So, kasi naman, pinagdaanan namin yung hirap na, so parang hindi ko kayang, para sa akin, sa totoo lang, malaking help sila.
that time. Kasi kahit naman ang daming niluluto, mura pa kasi bilihin nun. Tsaka libre tubig. Oo. Libre tubig. Libre ba? Libre. Hindi ko maalala. Libre ang tubig noong time na yun. Oh, Kaya yata. ilaw Tapos, lang. mura lang na ang ingay nitong kapitbahay. Talaga naman. Tuwing Sabado yan, nagpa-practice ng ganyan. Ganon. Oo. So, yung kuryente kasi noon, mura lang din. Tapos yung internet, mura lang din. Mm-mm. Tapos parang unlimited pa nga tayo noon. Uy, Oo. yung dati kong nung bago ko lumipat sa kanya, ang Meron aking ka internet, sarili. yung yung nilalagay mo sa Oo, yung bintana. mobile. Yung mobile. na kahit Oo. pero ang hirap naman kumuha. Whoosh. Whoosh, oo, yung Oo. whoosh. Talaga ang hirap nun ilagay kung saan-saan. Diyos ko, naghahanap pa ako ng Signal. Hindi ako makatawag sa pamilya ko. Napakahirap ng Pero, ito ang pinakamaganda. Lahat ho ng pinagdaanan namin, i-share namin sa inyo. Sa mga susunod na. Kabanata. Oo. Pero ano ba yung inyong makikita dito sa aming, ano yung makukuhang information? Bakit nga ba kailangan kayong Oo. manood ng mga susunod na anong tawag dito sa ginagawa na episodes sa mga susunod na episodes or broadcast ng Mars and Manay. Actually, hindi lang po kaming dalawa. May kasama Apat po kaming dalawa. Oo. Oo. So, yung isa, parang taga-balita galing sa Pilipinas. Yun, si Manay. Ate V. Ate B. Oo, tapos yung isang kaibigan namin is si Ate Helen. Grace. Oo, ang inyong Chadel. Ate Helen. Dear Ate Helen. So, may segment tayo na Dear Ate Helen. Pwede kayo magtanong. Oo, yung kung hindi yung ano-ano. ipapadala nila yung it's either masaya or malungkot na story. Wag nilang kami utangan. Manay, teka muna. Ano-ano ba yung mga topics natin i-discuss dito na may Sige, nila? take it away. So meron kaming mga continuous na segments na kaabang-abang, katulad ng mga tips kung paano ka magmamigrate sa New Zealand, ano ba yung mga ways. Ang daming ways para makarating dito, hindi lang basta isa, kundi dalawa, tatlo, marami. So maaari isa doon ay fit sa inyo. Pangalawa, yung mga success stories ng mga Filipinos na nasa New Zealand. Actually, konti lang ang Pilipino rito, pero marami sa atin ay successful in our chosen field. So, pwede natin sila may interview at malalaman nyo yung kanilang mga story kung paano sila nakarating dito. And then, meron din, katulad sinabi namin, merong pathway kung paano ka. It's either makapunta rito, it's either mag-apply ka as a skilled migrant. Or student. Or ano pa bang pathway? Or under variation of visa, which is holiday, pumunta ka rito as visit visa or holiday visa, tapos may nakuha kang job offer. Magkakaroon ka ng variation of your visa kasi may nag-sponsor sa'yo for a proper work. So, hindi agad yon under skilled migrant work visa lang. But later on, ikukwento namin kung paano natutupad na mapunta ka dun sa skilled migrant as long you're in the skilled migrant. Next time po makikita niyo po ang aming mga kasama rito. Kaya for now, kami po muna magpapaalam muna. Pero babalik po kami sa susunod na episode dito po sa aming Mars and Manay!